So yun guys, good morning sa ating mga followers and viewers. So dito, makikita natin na parang may binabalak na naman si Kerryworks. Ano kaya ang nilalakad ng kanyang mga tropa, no? Parang may mabibiktima na naman yata itong tao ito. So tingnan natin kung ano yung tinutulak nila. Ito po ay isang Toyota Avanza. Isyo ay sabi ng may-ari ay biglang lumagapak, tapos biglang namatay. Tignan natin kung anong nangyari. So dito i-lifter muna natin guys, no? Para masilip natin kung ano yung lumagapak na sinasabi. Putol, no? Tsaka dito yung basag, oh. Ayun yung bracket. Ayun, yung tornilyo. Ibig sabihin, hindi baluwag. Namintano yung Conrad, sinipa ito, nadamay. Mas yung bracket ng oil filter na damay. Oo, buo. Sa kabila. Conrad ang bumigay. Conrad. Oo. Ayun, oh. Basag. Mismong black. Sa may dipstick, oh. Ipalit ng garto na, palit. Yan, palit na yan. Baka makina buo taltan na to. So dito guys, no, makita natin yung makina ay nabasag pala yung ating cylinder block. Kaya pala sabi ng may-ari ay lumagapak. Tapos biglang namatay. Yun pala ay butas na guys, no, yung ating cylinder block. Kaya ibababa natin guys yung ating makina. So dito bibilisan lang ni Kerryworks yung gawa para madesisyonan kung ano ang magandang gawin, no. Dahil sa hindi na mapakinabangan yung ating cylinder block ay kailangan natin magpalit ng second hand or yung surplus, no. So bago mabunot yung makina ay siyempre tatanggalin natin lahat ng mga galamay na nakakapit sa ating makina. Ito nga pala guys, no, ay isang Toyota K3 engine 1.3, isang Toyota Avanza. So dito kailangan natin bilisan natin trabaho dahil sigurado ay may susunod naman dito guys, no. Di lang natin alam pero malakas ang kutob ni Kerryworks na masusundan agad itong ating Toyota K3. Kaya kailangan nating bilisan at magmadali, no, dahil sa lilinisin pa natin yung ating ibang pyesa bago natin buuin itong makina uli. At kung anong desisyon ng may-ari, kung bibili sila ng makina, no, na assembly. At makalipas lang ang ilang oras ay ayan na, nabawas-bawasan na yung gilid ng ating makina, no. Ayan, makikita yung butas guys, no. Cylinder block, ayan, bilog na bilog, oh. Tagos nga pala yung guys, no, left and right. So grabe ang sinapit ng ating makina dahil sa naputol po yung ating connecting rod. Kaya kumalso po dyan sa ating block, no, kaya nabutas. So dito ay madudukot-dukot na natin yung connecting rod, oh. Ayan, naikot-ikot. So naputol talaga siya guys, no. At saka yung isang piston number 4 ay ganun din nangyari. Pumasok sa makina at nagkadurog-durog, no. Kaya hindi na talaga pwedeng mapakinabangan ang block nito. So kailangan natin magpalit. So dito ay bubunutin na natin dahan-dahan itong makina. At meron tayong mga bisita minsan, no, nalapit sa atin at nanonood. May nakikitulong na rin. Pero kaya naman ni Kerryworks mag-isa yan. Dahil sa sanay na sanay magbunot ng makina itong taong ito. Sisiw na lang yan kay Kerryworks, no, dahil napakaliit ng makina guys. Yun nga lang ay side view nating bubunutin dahil napakaliit po ng space ng Avanza sa harapan ng engine bay. So dito ay tuluyan na nga nating nabunot. At siyempre dadalhin natin yan sa ating operating room para doon natin siya bakbakin, no. So yan pala guys ang sinasabi ng may-ari na lumagapak tapos biglang namatay. Yung pala ay bumitaw na po yung ating connecting rod, no. So bali kaliwaan po yan, kaliwat kanan pala yan, no. So ito yung isa dito sa may mount ng ating oil filter, doon po na dali guys, no. So tanggal talaga yung oil filter nya. Kaya palit tayo ng block talaga. So dito ay hihiwag-hiwagin muna natin siya nang sa ganun ay mahimay natin kung ano pa yung parts na pwede natin pakinabangan kung sakaling magbibili sila ng half block, no. At dito ay sinimulan na ni Kerryworks na hiwag-hiwagin po yung ating K3 engine para sa ganun ay malaman natin kung ano pang pwedeng gamitin na pyesa, pwede pang ibalik at pwede pang mapakinabangan
So yun lang yung ating gagamitin dahil sa tingin ko'y malinis pa naman ang loob ng makinang ito. Kaya kung sakaling makabili man ang may-ari nito ng second hand na makina, ay sigurado tayong madumi. So pipiliin natin guys yung parts dito na pwede pang gamitin, no? Ilipat-lipat lang natin kasi ang target talaga natin guys is crankshaft at saka cylinder block lang talaga, no? Yung ating kailangan dito. Maliban na lang sa piston kung ano yung mabibili, anong kondisyon ng piston. Pero kung ayos naman ang piston na mabili doon sa ikalawang makina, eh siyempre yun yung gagamitin natin at ating lilinisin lang, no? Dahil sayang naman kung magpapabili pa tayo ng brand new na piston kung okay pa naman yung mabibili, no? At dito nga guys, pagkabukas ko lang ng valve cover ay nakita ko agad na napakalinis pa ng loob ng ating makina, no? So yung valve cover sigurado na yon, yung pa rin ang gagamitin natin. At itong cylinder head dahil sa hindi naman ganun kadumi, so pwede pa itong cylinder head natin, no? Papalitan lang natin siya ng engine valves dahil paniguradong nasuntok ng piston niya nung kumalas yung ating Conrad. Dahil sa ayaw ni Reworks ng back job, kaya laging sigurista ang gawa, no? Wag nating titipirin guys. So tandaan nyo, wag yung titipirin ng pyesa at saka yung critical na parts. So dito bigay todo naman tayo kung gumawa, kaya laging kampante at malayo sa back job. Hate na hate ni Reworks ang back job guys, no? Kaya mas lalo pang doble ingat, doble sigurado at doble pulido po yung gawa natin, no? So dito guys, makikita natin na medyo madungis na rin yung front cover ng ating makina. Pero linis lang naman ang katapat niyan guys, no? So yung valve cover natin, tingin ko ito yung front cover, tingin ko ito pa rin yung gagamitin natin, no? Magdedepende pa rin sa mabiling makina. So dahil sa sabi ng may-ari ay buong makina daw ang bibilhin, kaya titignan natin kung ano ang magandang gamitin. Pero kung mas maganda naman itong luma, eh di ibabalik natin siya, lilinisin lang, no? So diyan kayo, makikita nyo guys, no? Ayan, no? Malinis pa, oh. Hindi siya ganun kapula at siya makikita nyo yung gilid, ay malinis pa talaga, no? So bali, ang i-reject natin dito ay itong cylinder block, piston at saka crankshaft or sigunyal. Siyempre magpapalit na rin tayo ng mga bearings. Ayun, kumakaway-kaway pa si Reworks sa kabila. Makikita nyo guys, tagos po, ayan, no? Butas. Dahil sa medyo harabas do yung may-ari nito magpatakbo, kaya nagkaganyan po yung ating makina, no? Ayan, makikita nyo, butas talaga, oh. Muntik nang mahati yung ating guys, cylinder block. At dito makikita nyo na pati yung mounting po ng ating oil filter ay nabasag din, no? Dahil tinamaan siya ng pagkaputol ng connecting rod. Kaya ayun, punggal talaga guys. So syempre dahil buong makina ang bibilhin, ayan, ito na nga guys, no, yung buong makina na binili galing sa surplusan. Ayan, makikita nyo na napakadungis talaga, oh. So bale, cylinder block lang yung kailangan natin dito, tsaka piston, no, yan. Half block kung tawagin, pero magdedepende pa rin sa ating gustong gamitin. So ditong valve cover makikita nyo ay napakaitim. So bale, yun yung gagamitin natin, oh. Yan po yung original. Ayan ang head. So babalik natin yung head, ipapamasin shop lang natin, no? Papasuri natin. So dito ay naglinis muna ang ating tropa. Habang ito naman yung nabili guys ay tingnan nyo ay napakapula. At ito naman yung valve cover. Ayan, makikita nyo guys na napakapula talaga, no? So mas sariwa pa yung ating old engine. So ayan, makikita nyo, yellowish lang, no? Samantala yung isa ay napakapula. So bale, iko-combination lang natin siya, no? Dahil sa maganda pa itong ating cylinder head at saka yung cylinder block ay wala na yan, tapo na yan, no? Scrap na. Pati yung ating crankcase, so hindi na natin yan bubuksan. So ito na lang yung bubuksan natin yung nabili. Kukunin natin yung kalahati. Siyempre lilinisin din natin yan, papamasin shop natin para sigurado tayo, no? Makalipas lang ang ilang araw guys ay siyempre dating masin shop po yung ating cylinder block. So all goods na po yan. Pero lilinisin pa rin natin yan, no? Dahil hindi tayo nagbubuo ng makina na badungis. Yan, aalisin natin yung mga yan. Gaya niyang nakita nyo na main journal cap ay dapat ganun kalinis, no? At pati na rin yung piston natin ay siyempre lilinisin natin ng ayos yan, no? So ayan, makikita nyo may partial na nalinis. Sample pa lang yan. At dito nga matapos nating linisin ay handa na nating buuin itong ating makina. So makikita nyo guys ang transformation at itsura. Ayan, nagmisto lang brand new yung ating gagamitin. So ayan yung piston, lilinis lang natin yan. At saka yung ating front cover.
So diyan ang mga internal parts, camshaft, at saka yung ating mga cylinder head. So ayan, makikita nyo ay malinis na, pati valve cover. So ready to assemble na yan, no? So makalipas lang ang isang buong araw, ayan, buo na yung ating K3 engine. So makikita nyo guys na hindi na siya kagaya nung dati. At yan, makikita nyo yung naasul-asul pa yung ating mga marking. Ready to install na itong ating engine, no? Para matesting natin kung good job ba at maganda ba ang gawa ni Kerryworks. Dito nga ay, ayan, makikita nyo na parang brand new. So wala nang ibang kundi ikakabit na natin yung ating makina para masubukan natin at ayoy magbe-break in na naman ulit, no? Pero takbong pogi lang muna ito dahil nagpa-sleeve nga tayo ng ating cylinder block, no? Dahil yung nabili ay may gas-gas na, kaya nagpa-sleeve tayo. So bali nalakhan talaga, no, yung customer natin. Dahil sa nabutas yung kanyang block ay butas din ang kanyang bulsa, panigurado sa gastusan. Dahil sa bumili nga sila ng buong makina pero hindi natin gusto yung itsura, kaya nag-suggest tayo na overhaulin natin at lagyan natin ng bagong pyesa. Ayan, makalipas lang ang ilang minuto ay andyan na, nakasalpak na po yung ating makina. So bali kakaunti na lang, no, aandar na at dito na nga ay tuluyan nang natapos. At dito ay tuluyan na nga nakompleto. So may kulant na din yan. So ang susunod natin yan ay paantarin natin, no? Tignan natin kung may blow by. Kasi kung may blow by, back job agad yan, no? Dito susubukan natin, ready to start na yan. So ayan, one click guys, no? Walang kahirap-hirap. Siyempre ang kasunod niyan ay alam nyo na. So siyempre road test na yan, no? So dito baka may magbas sa atin na bagong overhaul, bakit ko nirevolusyon ng ganun, no? So tignan natin dito guys yung ating dipstick kung mayroong blow by. So ayan, makikita nyo, walang kausok-usok, walang katalsik-talsik, mainit na po yan. So all goods. At dito tayo sa loob, tignan natin, no, kung may warning. So ayan, malinis, walang check engine at kung ano-ano pang warning. So goods na talaga, no? At ito na yung highlight natin guys, no? So alam nyo na, alam nyo ng kasunod. So Kerryworks, pasok. So ito nga pala guys, no, update ng ating in-overhaul na K3 Toyota Avanza. So niro-road test na natin ngayon. So ang road test natin ngayon guys is from Lipa, Batangas. Punta tayo ng Alamino, San Pablo, Chaong, Padre Garcia, Rosario, Ibaan. Labas natin ay San Jose para masubukan natin tong ating break-in, no, na ginawa. So all goods naman. Kasi kailangan natin makahit guys, no, ng mga 200 to 300 kilometers bago natin i-release ito. Bago tayo magdesisyon na goods na itong unit. So kailangan natin makahit ng ganong kilometer reading, no.